Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay #1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kasama, ang kakulangan po sa mga micronutrient tulad po ng iodine, vitamin A at iron ang ilan sa pangunahing suliraning pangkalusugan dito po sa Pilipinas. Ito ang tinaguriang hidden hunger na nagdudulot po ng iba't ibang uri ng malnutrisyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang upang labanan ang micronutrient deficiency, bukod po sa pagbibigay ng micronutrient supplement, abay nakatutulong din ang food fortification o ang pagdagdag po ng mga sustansya sa ating pagkain. Pag-usapan natin ang kakulangang kalagayan ng food fortification dito po sa Pilipinas, kasamang ating ninang sa wastong nutrisyon, National Nutrition Council Executive Director 4 at Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Naku, Ma'am Bernie, namumulol ako sa intro. Magandang tanghali po, Ma'am Bernie. Oo. Shade of violet. Yan siguro ang dahilan. Pareho tayo naka-violet. Shade of violet. Good afternoon, Rod, at saka sa lahat po ng taga-subaybay ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang tanghali po sa lahat ng kumakain. Bon appetit. Ano ba yung ulam nila? Sa mga oras na ito? Hayaan natin. Sabihin nila sa atin mamaya. Text nyo po kami mamaya. Balikan ko lang po yung sinabi ni Rod kanina na hidden hunger. Nangyayari ito kasi, Rod, pag kulang sa sustansya yung kinakain ng tao, kumbaga nabubusog nga yung sikmura pero gutom naman yung katawan mo sa mga sustansyang kailangan, kaya tawag dito ay hidden hunger. At ang vitamin A deficiency at ang iron deficiency anemia ang kadalasang nararanasan ng mga Pilipino, lalo na ng mga bata at mga buntis. Yan. So noon nga 2008, lumabas sa National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute na 3 sa bawat 20 bata ang may vitamin A deficiency. Nito namang 2013 dun sa 8th National Nutrition Survey, lumabas na halos 4 sa kada 10 sanggol na may edad 6 na buwan hanggang 12 buwan ay anemic. Samantalang isa naman sa bawat 4 na buntis ang anemic or kulang sa iron. So dahil dito isinabata ang Republic Act 8976 o ang Philippine Food Fortification Act of 2000. Salamat po, Asik Bernie. Opening pa lang, mga kanutrisyon, abay siksik hitik na po sa impormasyon ng ating programa. Para mas lumalim pang ating talakayan tungkol pa sa food fortification, sasamahan tayo muli ng ating guest mula po sa isa sa mga ahensyang may kinalaman po sa pagpapatupad ng batas na nabanggit mo kanina, Ma'am Bernie. Kasama po natin ngayong hapon, mga kasama nagbabalik, si Maria Lourdes A. Vega, Nutrition Officer 5 and Chief po ng Nutrition Policy and Planning Division ng National Nutrition Council. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes. Naku, Didi. Ma'am Didi. Medyo Nanay mahaba, ko lang ang tumatawag sa akin yan pag galit. Kaya Didi ang tawag. Didi na lang. Si Ma'am Didi, oo nga pala doon. Yung pala nakano sa Facebook ko, Ma'am Didi. So magandang hapon, Rod. Magandang hapon, Asek. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Napakahalagang ating topic ngayong hapon. Kaya diretso na po tayo sa ating talakayan, Ma'am Didi. Ipaliwanag po muna natin sa ating mga tagapakinig, Ma'am Didi. Ano po bang ibig sabihin ng food fortification? Kasi nakikita natin yan sa mga pagkain, sa mga label. Yung food fortification, yun yung proseso
proseso na nagdadagdag tayo ng sustansya sa mga pagkain, kadalasan mga processed foods. Kasi pwedeng nung pinroses, kunyari yung wheat, pag ginawa mong harina, may mga nawawalang sustansya, so binabalik mo siya. Pero yung ating food fortification, dinadagdagan pa natin ng mas mataas yung laman para maging solusyon. Isa sa mga strategiya para ma-address yung kakulangan sa vitamin A at iron at iodine. Alright. Kung mayroon na siya, pinaparami lang. Pwedeng meron, tapos pwedeng dagdagan. Pwedeng meron siya sa simula, originally kaya lang nung pre-process siya, kunyari bigas. Nabawasan, kunyari palay. Pag na-harvest mo yon, di ba, yung madami siyang laman pa dun sa paligid ng tinatanggal. Tapos pag tinatanggal mo siya, madami nawawalang nutrients. Pag binabayo o kaya mini-meal, natatanggal yun. Binabalik mo siya. Minsan, dadagdag mo siya ng mas mataas pa sa nutrition. Di ba, Mas Didi, sa bigas na nagiging nalalagay sa darak? Oo. Kaya masustansya yung darak. Pinapakain yun sa mga baboy. So yun ang food fortification. So binabalik o dinadagdagan. So ano naman, Ma'am Didi, ang mga nutrient na kailangan idagdag at ano yung mga pagkain na maaring i-fortify? So in general, kahit ano pwede mo idagdag, depende kung ano yung problema mo. So iba-iba sa iba-ibang bansa. Anong pagkain? Iba-iba din, depende rin sa kalagayan ng bansa. So halimbawa sa Amerika, ang tinapay nila dapat may folic acid. Sa ibang bansa sa South America, yung mga Chile, mga ganyan, Costa Rica, yung corn-based. Yung kanilang bigas, madami silang nilalagay, hindi lang yung kagaya sa atin. Pero sa atin, 4 na pagkain. Bigas, sugar, cooking oil, flour. Dapat dagdag ang flour, iron, tsaka vitamin A. Ang bigas, iron. Ang sugar at saka cooking oil, vitamin A. Kasi yun yung mga prevalent natin problema. Di ba, Miss Didi, at the time na nung binalangkas yung batas, yun yung talagang malaking major problema. Nutritional deficiencies. Bakit naman kailangan yung food fortification, Miss Didi? Kasi karamihan ng vitamin A deficiency at saka iron deficiency ng anemia, nagmumula yun sa kakulangan ng nutrient. Kaya kailangan natin ng source. Siyempre, food ang pinaka magandang source, kaya dadagdagan natin yung food. Tapos yung may mga functions, di ba, yung mga nutrient na yon, yung iron, isa yan nasa napakahalagang nutrient kasi tumutulong siya sa paggawa ng dugo. Tapos yun yung magdadala ng oxygen sa buo nating katawan. Akala natin yung oxygen pang-breathe, panghinga lang. Hindi, kailangan siya sa madaming proseso ng sa lahat ng cells, kailangan. Sa lahat ng proseso, kailangan. Mga halaman, hindi. Kaya, baligtad. Carbon dioxide. Kailangan nila carbon dioxide, oxygen. Pero yung, hindi lang pang source ng hangin, kundi source siya ng madami, kailangan siya sa madaming proseso. Sabi nga ni Ma'am sa cell. Dun sa kalusugan, Miss Didi, ano naman yung kabutihan ng fortified versus non-fortified na ano? Siyempre, mas madagdag yung iyong nutrient na makukuha pag fortified yung iyong kinakain. So yung anong mga resulta noon kung fortified yung kainin? Pag fortified siya, halimbawa sa bunti, sa vitamin A, ay sa iron deficiency anemia, pag fortified ang kainin na pagkain ng mas madami siya makukuhang iron, mas malalayo siya sa anemia. Tapos ayaw natin ng anemia kasi magiging matamlay tayo, hindi tayo, pag school age child, mabagal siya mag-absorb ng learning. Pag adult naman, pag sanggol, madali siya magkasakit, pwede siyang mamatay. Pag nagtatrabaho, kasi matamlay siya wala siyang energy. Kulang yung energy. So mabagal siya magtrabaho, hindi siya makaka-produce ng madaming output. Yun namang vitamin A, importante yun dun sa panglaban sa infection. Kaya talagang, di ba, pag nagkaroon ng pneumonia, talaga nagbibigay tayo ng vitamin A. Pero pag hindi pa naman pneumonia, para lang malabanan yung katawan natin, yung palakasin, malabanan yung mga infection na nandyan, vitamin A ang importante. Mahalaga din siya sa pag-grow ng bata. At saka yung pag madaling makakita tayo sa dilim,
Vitamin A yung nung kailangan mo doon. Yung matang manok, Rod, ang tawag doon. Pag bigla kang pumasok halimbawa sa movie house, hindi mo kaagad na, di ba nababangga ka? Yung mga batang may vitamin A deficiency na gandong stage, makikilala mo yun pag yung takip silim, bigla na lang nila babanggain yung upuan, naglalakad, may mababangga sila na, kasi hindi nila talaga nakikita. Kaya kailangan yung vitamin A din. Oo. So, paano mo naman malalaman, Miss Didi, kung ang pagkain bibilin ay fortified at kung sapat yung dami ng nutrients na ibinalik through fortification? Ang hanapin natin yung sangkap Pinoy Seal. Yan, yung parang sa mga food labels, yung parang diamond, yan yung seal na ginagamit sa mga staples, so yung bigas, mantika, mantika, sugar at saka flour. Yun namang square, yung parang rectangle, processed foods. So kung bumibili kayo ng instant noodles, tignan niyo kung merong sangkap Pinoy Seal. Kung biscuit, meron bang sangkap Pinoy Seal. Pag merong seal, Miss Didi, ibig sabihin ayos yung tama yung pagkaka-fortify niya. Tamang level, tamang uri ng fortificant. So sigurado ka na tama yung fortified food na yon. Okay, alam mo, Rod, may dalawang uri ng food fortification na itinakda ng RA 8976 at pinakita mo nga kanina yung dalawang seal, ano. Papaliwanag natin ang salita natin for the week ng mandatory food fortification at voluntary food fortification. Dun sa dinescribe kanina ng ating guest resource person na si Miss Didi, sa mandatory food fortification, isinabatas ng ating mga staple foods o mga pagkain karaniwang kinakain ay kailangang ma-fortify ng sustansya na isinasaad ng food fortification law. Kabilang sa mga produktong nabanggit ni Ma'am Didi, yung bigas, yung harina, yung ating ginagamit sa pagluto na cooking oil, at sa asukal. At sa ilalim ng batas, ang mga ito ay dapat fortified ng vitamin A at iron. Doon naman sa pangalawang klase, yung voluntary food fortification, may kalayaan ang mga food producers or manufacturer kung ifo-fortify nila yung kanilang mga produkto ng ayon sa rekomendasyon ng pamahalaan. Ibig sabihin, voluntaryo lang yung pag-fortify. Ngunit kung mag-fortify sila, dapat dun sa level na itinakda ng pamahalaan. Saklaw ng voluntary food fortification, yung mga processed at snack foods. Ang mga produktong mayroong sangkap Pinoy Seal ay mga voluntaryong na-fortify ng iba't ibang nutrients at nakapasa mula sa regulasyong itinakda ng Department of Health sa pangangasiwa ng Food and Drug Administration. Thank you very much po, Ma'am Bernie. At eto naman sa mga suki natin, yung iba rito may nagpapadala na ng sagot. Opo, wala pang ang tanong. Nagmamadali na po. Pag ganun, pwede yun. Pwede pa yun. Parang alam na nila yung sagot, wala pang tanong. Sige po, mamaya ibibigay po ni Ninang Bernie ang tanong sa ating text question. Dapat palitan natin, ang ibigay natin sagot. Sagot. Tanong, sabihin nila, ano yung tanong? Talaga. Doon sa mga may tanong po, mga kasama, maaari ho kayong mag-text sa 0921-431-1044. Ito para sa mga gumagamit po ng Smart. Again, it's 0921-431-1044. Ang Globe number naman ay 0927-650-6795. Again, it's 0927-650-6795. Yan ay para sa gumagamit po again ng Globe. At pwede rin po kayong tumawag sa aming landline sa 8822-2374. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa food fortification. Alright. Maki-interact din po kayo sa amin sa hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6 at i-add nyo rin kami po sa inyong circle sa Google+. At panoorin din ng ating mga episode na nakaraan, pati na rin itong episode natin ngayon sa YouTube. YouTube channel po ay Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. One word lamang po yon. At mapapanood nyo din po kami in high definition sa Ustream DZXL Online TV, sa Signal Digital TV Channel 209 at sa Dream Cable TV Channel 5. At syempre, bisitahin nyo rin kami sa Facebook. I-like lamang ang Radyo Mo sa Nutrisyon. At sundan din kami sa Twitter sa Radyo Nutrisyon. One word din po yun. At bisitahin din kami
Sa aming website, ang nnc.gov.ph at sa official Facebook page na NNC Official. One word. Eto na po ang sagot sa tanong. Ma'am Bernie, bigyan na po natin ang ating question of the day. Bawat isa po sa unang 6 na makakapag-text ng tamang sagot ay mananalo po ng 100 pesos worth of cellphone load. Nako, ito, dali-dali. Parang pamasko, Rod. Pamasko na po. Oo. Ayon po sa Republic Act number 8976, anong mga pagkain ang dapat ay fortified ng mga nutrient? Bigay nyo na po yung 3 binanggit ni Ma'am Didi. Napakadali lang po mga kasama ang tanong. Parang binigyan na lang parang natin matandaan talaga nila. Oo. I-text po ang inyong sagot sa ganitong format, mga kanutrisyon: full name, space, of course, yung eksaktong address, mga suki. Ilagay syempre, pag sinabi nating eksakto, kompleto po yan, ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At ang sagot po ninyo, at isend po ito sa 0908-579-6898. Sa ating pagbabalik ay ipagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol po sa food fortification. Magbabalik ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pagtimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. At bago natin ipagpatuloy, Ma'am Bernie, ang ating talakayan ngayong hapon tungkol sa food fortification, gusto lang natin batiin yung ating mga community radio station na nakatutog ngayon. Ang NNC Nutri-Eskwela Community Radio Station, ang DZNC-FM Radyo Kiphodan, tama ho ba? From Lagawe, Ifugao. Yes. And sa kanilang station manager na si Manager Magdalena Namingit. 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 Oo, si Miss Magdalena, budget officer din niya ng Lagawe, Ifugao. May additional assignment siya sa radyo, station manager. Sana nakikinig kayo, ha? Kung hindi, lagot kayo. Sigurado yan. Sigurado nakikinig. Opo, ma'am. Si Dr. Agbulos. Ay, ng Zamboanga City Health Office. Officer ng Zamboanga. Pati na rin si Mayor Beng. Isabel Beng. Klima ko. Kasi nakasama ko sila last week. Ay, yung mga kababayan ko from Zamboanga. Si Dr. Agbulos. Nakikinig daw sila lagi sa'yo. Sa ating programa. Thank you very much, Doc Rodel. Rod Agbulos. Oo, pareho kayo ng pangalan. At parehong birthday din kami niyan, ma'am. Ay, gano'n. Ay, talaga. Okay. Baka kaya pareho kayo ng pangalan. Siguro. Mayo 5. Alright, again, sa DZNC-FM Radio, Kiphodan from Lagawe, Ifugao, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Alright, balik ho tayo sa ating sa ating topic ngayong hapon, mga kasama, ang food fortification. At ang ating panauhin na si Miss Maria
Maria Lourdes Vega ng NNC. Miss Didi. Opo. So, mula po nung maipatupad, Ma'am Didi, yung RA 8976 at ang Sangkap Pinoy Seal Program, ano po yung mga kasulukuyang status po ng food fortification dito po ngayon sa ating bansa, Ma'am Didi? Doon sa mga sumusunod sa batas, ang pinakamasunurin, ang flour industry at saka cooking oil. So, pag bumili ka ng mantika, pero yung mga branded na mantika, tsaka ng flour, medyo makakatiyak ka na talagang fortified siya. Ang pinakapasaway, hindi sumunod, sugar. Kasi mahirap sa nature ng industry nila. Yung rice, ganun din. Rice, na puwersa natin kasi may NFA. So yung NFA, yung bigas na binibigay niya nun sa Food for School program, fortified yun. Fortified yan with iron. Tapos ngayon, nung nagkaroon din ng panahon na naglabas sila ng iron fortified rice. Pero ngayon, wala silang stock ng iron fortified rice. Malaking issue kasi yung budget nila. Pero ngayon, ang inaaral namin, baka pwedeng gamitin mo na NFA rice para sa mga safety net programs. Yung mga programang namimigay ng bigas, nagpapakain ng kanin. Yung pagka meron calamity or emergency. Dapat yung dinidistribute nila, fortified. O kaya pag nag-feeding program ka na nagpapakain ka ng bigas, sana dapat fortified. Or pag nagmimigay ka ng bigas sa inyong mga empleyado, mas maganda kung fortified. So inaaral namin ngayon, ano ba yung volume requirement nun? Para makita yung katuwang na budget. Kasi unlike yung industry, pag may dagdag silang cost, pwede nilang ipasa sa consumer, di ba? Ang NFA, hindi. Kung madagdag yung cost niya, yun na yun. Yun pa rin yung benta niya ng benta niya. Kasi yun ang purpose, isa sa mga purposes niya. So yun, flour, cooking oil, sumusunod, so kailangan sugar, i-subsidize, Miss Didi. Dapat pag-usapan. No? Isa yun sa mga dapat pag-usapan. I-subsidize yung cost of fortification para hindi rin naman malugi lalo ang NFA kasi lugi na nga daw siya. Daw lang naman. Pero yung mga commercial, pwede nila kasi ipasa sa consumer. Pero halos yung mga commercial ngayon, fortified. Dapat. Hindi lahat. Hindi lahat compliant. Pero kasi, din, kahit na yun ang isa sa mga nila hinaing kasi kahit na sabihin mo 50 centimos lang naman yung dagdag na cost. Pero pag tonelada na yung pinag-uusapan natin, million yun. So, kailangan nila maglabas muna ng perang dagdag na gano'n. So, yun ang mga irritants namin sa industry. Miss Didi, pansin mo yung dun sa 4 na food commodities, yung flour at saka cooking oil yung pinaka-compliant, sabi mo. Pero sila rin yung pinaka-konti tayong kausap, di ba? Ay, kasi konti lang talaga sila. Hawak talaga nila. Ilan lang sila? Like flour, 12. Yung cooking oil, dalawang samahan yon pero konti manageable lang siya. Yung kausap. Ang sa cooking oil, ang medyo kalaban natin, yung cooking oil na tinitingi sa yung palengke. Yung dumadating lang. At saka yung sa palengke kasi 'di ba merong tinitingi yung malaking bibili sila ng malaking lata yung lata nila hindi nila pinapalitan. Yung pa isa. Yun yung brand. So yun yung yun yung sinasabi nung dalawang malalaking players. So, sabi nila naku paano ba yan? Kami sumusunod sila, hindi na susunod. Pero meron silang kalaban na hindi nagko-comply. Pero yun yung mabili sa palengke kasi binibili mo lang parang medyo mura siya, ma'am. Yung size Opo. Mas mura, malaking mura kung bibili ka ng nasa bote na may brand na, pero at least sure ka na yun ay fortified. Miss Didi? Oo. So ano pa yung mga ibang problemang hinaharap ng ibang mga ahensyang nagsusulong ng food fortification at paano masusolusyonan yung mga problemang ito? Yung pinakamalaking problema ng ating regulator, yung Food and Drug Authority, di ba? Lagi nilang administration. Lagi nilang sinasabi kulang yung tao nila. Totoo naman, kulang ang tao nila sa dami ng kanilang dapat i-regulate. Kaya ang nangyayari, di ba ang Pilipino kailangan bantayan para sumunod? Medyo. Kaya hindi, merong talagang hindi sumusunod. Merong sumusunod pero hindi tama sa quantity yung kanilang nilalagay. Yun ang isang problema. Problema din yung smuggle. Kasi parang yun ang nanggugulo sa playing field Kasi papasok sila, hindi na sila magbabayad ng taxes. Tapos, nabebenta sila, hindi rin sila fortified. At hindi sila nasasanction. Illegal nga, hindi kaya nagre-reklamo yung legitimate na industries. Ikatlong problema, yung
yung ating mamamayan mismo hindi na i-inform kung ano ba yung fortified foods, ano ba yung kahalagahan niya. Kung kunyari tataas ang presyo ng isang lang bigas dahil sa fortification, bakit kailangan yon? Yung mga ganun ang isa sa mga talagang kulang. Technology-wise, kulang din tayo ng rapid test kit. Kasi kung kunyari ikaw, nasa palengke ka, magbebenta ka ng, or bibili ka, cooking oil halimbawa. Oo, paano mo malalaman kung siya ay fortified talaga? Or bigas, paano mo matitest? May mga testing kits, pero hindi pa siya laganap na laganap. At saka matagal yung resulta ibigay. Hindi, merong rapid na nagawa. Pwede na may rapid na nagawa. Hindi lang pa siya na-adapt ng husto. So, mahaba pa. Ano yun, parang kilosang, ano yung timbangan? Timbangan ng bayan. Parang gano'n. Pag ano ka, i-confirm mo kung talagang 1 kilo yung binili mong 1 kilo, no? So, yung gadget. Parang may standard. Yun ang sinasabi ni Ma'am Didi. Wala pa tayo ng pang-test. So far, yung basis nila, etong seal. Yung seal. Dapat yung seal. Ito. So, dapat kailangan hanapin yun. Pag tinignan natin yung resulta ng survey for iron, for anemia, talagang ang laki ng binaba ng anemia between 2008 at saka 2013. As in, 20%, mula 60% naging 39%. Mula 45 naging 25. Iniisip namin anong meron. Tingin namin fortified foods. Sa fortification ng pagkain. So, kailangan namin i-validate. Halimbawa, instant noodles, kasi very popular. Malamang. Kasi, syempre flour yun So, yung flour niya may iron at saka vitamin A. Kasi ito rin, nakikita ko to sa mga margarine. Yan, tama. Sa mga noodles. Even, ma'am, sa mga snacks may items. Kasi maski yung mga biscuit, di ba, Miss Didi? Flour din yun. Flour din. Flour. Yung flour mismo ang fortified. So, lahat ng produktong gawa sa flour, mataas yung iron, nun. So, pero yun, isang kailangan i-confirm. Nagtataka kami, wala namang major na except ito lang talaga, food 40. Yan. So, paano yan? Oras na siguro para i-recap ko ang ating hindi, meron pa akong isang tanong pala kay Miss Didi. Ano naman yung mga rekomendasyon, Miss Didi, para maipatupad yung batas at yung programa? Yung kakulangan ng FDA sa tao, dapat matugunan yun. Sa pamamagitan ng or i-engage natin na civil deputized civil society, yung ating mga BNS, yung ating mga estudyante. Tuturuan lang natin sila para hindi sila mabalikan ng legal Minsan kailangan mo lang na talaga nagbabantay. Yung smuggled, meron bang? Kailangan makipag-usap talaga sa Bureau of Customs kasi hindi natin kontrolado yun. Kasi katlo medyo masalimuot din. Oo, mahirap yung usapin na yan. Pero hindi pwedeng itigil yung usapin kasi masakit sa economy, madaya masakit sa mga compliant manufacturers na sila nagpo-fortify tapos makita mo yung katabi niya. Hindi. Tapos nabebenta rin. Tapos mababa pa yung presyo. Kaya dapat talagang nagmamonitor para i-confiscate yung hindi fortified. Yung local government, hindi pwedeng mag-monitor, Miss Didi? Pwede rin siya mag-monitor. Kaya kailangan talaga silang medyo ayusin yung pag-mobilize ng tao. Sa kanila. Kasi talaga namang kulang talaga ng tao. Yung testing kit, paano yun mapalagana? Meron na kasing na-develop ang isang empleyado ng cooking oil industry. Kailangan lang siyang aralin at tignan kung paano i-adapt. Kasi mas mura siya. Tapos abroad, meron mga binibentang mga kits. Medyo mahal. Pero kung pwedeng local, di ba local na lang? So, pwede rin natin tignan kung paano yun i-adapt ng mga ahensya. Siguro isama sa budget nila para makabili sila ng ganong... Kaya dapat talaga bigyan siya ng priority. Kung hindi talaga siya gagalaw. Yung panghuli mo sinabi, Miss Didi, yung public is not informed. Yun. Kailangan magkaroon tayo ng strong promotion sa fortified foods. Bakit siya importante? Paano mo makikilala kung fortified foods? Siguro naman nakakatulong ito. Oo, malaking bagay yung madidinig ng mga tao ulit yung fortified. Yung kahalaga ng fortification. Okay, sige. Ang dami nating natutunan sa maiksing
panahon, sa tamang panahon. Di ba nung 2000 nga isinabatas yung food fortification law dito sa Pilipinas at ayon dito ang mga producer at manufacturer ng mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, asukal, harina at mantika ay dapat na magdagdag ng mga nutrient tulad ng vitamin A at iron sa kanilang produkto. At hinikayat din ng batas na ito sa ilalim ng Sangkap Pinoy Seal Program ang fortification ng iba pang mga food product na voluntaryo. Sa ganitong paraan, magiging mas masustansya ang mga pagkain at makaiiwas lalo na ang mga bata at buntis sa pagkakaroon ng mga sakit na hatid ng micronutrient deficiency na sabi nga kanina ni Rod ay hidden hunger na siya namang nagdudulot ng pagkabulag at anemia, pagkabansot at sa pangmatagalan ay malnutrition. At nakasama natin ngayong hapon mga kasama si Maria Lourdes, a Vegan Nutrition Officer 5 and Chief ng Nutrition Policy and Planning Division mula po sa National Nutrition Council. Maraming salamat po, Ma'am Didi, sa mga impormasyon na inyo pong ibinahagi sa programa, especially sa ating mga kanutrisyon na nakikinig ngayon. Mensahe po natin, Ma'am Didi, bago tayo magtapos. Una, salamat sa pag-feature ng food fortification timing kasi November 7 National Food Fortification Day. Ayun. Medyo na late lang tayo na isang linggo pero it's still ganun pa rin. Nobyembre pa rin tayo. Nasa buwan pa rin. Information pa rin siya. Yun ang mahalaga. 3 points lang. Una, napakahalaga ng nutrition. Pati yung mga vitamin A at saka iron. Ikalawa, ang best source talaga pagkain. At ang food fortified foods, isa sa mga paraan para makakuha ng mga masusustansyang pagkain. Kaya kung tayo at bibili din lang ng mga pagkain sa mamimili ka among different kinds, hanapin mo yung may Sangkap Pinoy Seal. Kasi yon tama ang pagka-fortify. Ito, ipakita natin uli. Oo. Ayan. Yan, habang pinapakita ni Rod, ay magpapasalamat ako kay Miss Didi sa pagsama niya ulit sa atin sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At syempre, ngayon naman, Rod, yung mga tanong natin. Hindi, tanong na sagot. Ay, kasi may sagot na kanina. Banggitin na natin yung anim na nanalo ng tigisang daang pisong cellphone load nang nag-send ng tamang sagot sa ating text question of the week na ayon sa Republic Act 8976, anong mga pagkain ang dapat ay fortified ng anong mga nutrient? Magbigay ng 3. Iyon. At ang mga sagot rito ay bigas, harina, asukal, mantika. 3 lang po hiningi ni Ninang Bernie. So eto ma'am, yung mga sumagot ng tama at makakamit ng tig-100 piso, hindi 1,000, 100 pisong cellphone load mga kasamang unang winner from Visayas po ito, from Rojas Avenue Extension, Barangay Andag, Kalibo, Aklan. Po, congratulations to Stephanie Charito. Sagot niya, rice flour, cooking oil, sugar. Ang pangalawang winner, 4, kompleto. From Barangay Dolores, San Fernando, Pampanga. Congratulations to Leonardo Benitez. Pangatlong winner of 100 pesos na cellphone load. Ito naman ay from Mindanao, number 87, Rojas Avenue, Iligan City, Lanao del Norte. Congratulations, Rowena Pangan. Pang-4 ay mula naman, ito taga rito lang, from 1904 Franco Street, Tondo, Manila. Congratulations to Annalyn Salgando. Tama yung kanyang sagot, bigas, sugar, cooking oil. Pang-5, Ma'am Bernie at Ma'am Didi, ito ay from Puruguan, Abong-abong masulit. Nako, taga Basilan. Ay, ang galing. Ang lawak ng ating mga winner. Tama. Anong pangalan ng taga? Opo, si Raida Jardiel. Magsukul, parang Muslim yung natin, si Raida. Magsukul, Raida. Thank you. Maraming salamat. Yung pang-6 ay galing naman to sa Barangay Wawa, San Pablo City, Laguna. SPC. Po, si Desiree De Los Santos, congratulations sa ating 6 na winners of 100 pesos na cellphone load. Okay, congratulations po sa ating mga winner. Yan po ang ating naging talakayan ngayong hapon. Sana ay muli kayong nabusog
malusog ng kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon at kalusugan. At doon naman sa mga nais pong humabol para sa po sa kanilang mga katanungan, maaari pa rin po kayo mag-text ng inyo pong mga tanong sa 0908-579-6898. Dahil kahit wala na po tayo sa ere, mga kanutrisyon, ay sasagutin pa rin yan ng ating resource person na si Ma'am Didi sa tulong po ng ating production team. Dahil ito po ang tunay na serbisyo publiko ng radyo mo sa nutrisyon. Tayo po'y muling magsasalo-salo sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod na Sabado, mga kanutrisyon, ganap na alas 12:30 ng tanghali dito pa rin sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL 558. Tandaan, sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Ma'am Didi, sabay-sabay tayo. Oo. Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 6! Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan.